So, ayan. Sinabi ko naman sa inyo na kita-kits tayo bukas. So, ang ating pong ikadawang edisyon ito sa ating politics is politics. Hindi ko ba? Ang politics nga pala ay gusto kong i-explain sa inyo ng, na sinasabing ang politics is marumi. Hindi po ang politics ang marumi. Ang marumi po ay ang mga politician na maduduming maglaro at magtrabaho. Yun po ang madumi, hindi po ang politics. Masakit man pakinggan, pero yun po ang totoo. So, ang ating unang topic ngayon ay ang Pangulong Marcos naglabas na ng warrant of arrest tungkol dun sa mga flood control na involved dun, na mga individual na involved dito sa flood control. At talaga namang viral na viral ito at nakapagpagulo sa ating gobyerno. So, at ang ating pong pangalawa ay si Ramon Tulfo, mga kababayan, ay naglabas ng kanyang saloobin tungkol dito kina Sara. meron po siyang ipinahayag sa kanyang saloobin tungkol dito sa Duterte, sa mga Duterte. So, at ito naman si Ramon Tulfo ay kilala niyo naman, mga kababayan, ito ay kapatid ni Raffy Tulfo. Isa po siyang batikang kolumnista sa mga hindi po nakakaalam. At itong si Pulong Duterte ay pahayag at umalma tungkol dun sa balak ng mga businessmen na magkaroon ng caretaker ang ating bansa. Umalma siya at malalaman natin mamaya kung bakit siya umalma, mga kababayan. So, at ang ating pangatlong, ang ating isa pang topic ay West Philippine Sea. Itong mga Duterte para po sa mga DDS, at gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo kung bakit at dapat po ba na kayo ay patuloy na sumuporta sa mga Duterte. In the meantime po, gusto ko munang magpasalamat at bawat po nating video ay gusto kong mag-shoutout doon sa mga taong, sa mga friends na patuloy na sumusuporta at palaging nandyan. Gusto ko pong magpasalamat kay Ate Rosalie Estacio, kay Lodi Paul Recomino, nandito rin siya sa Roma. So, thank you, Lods. At kay Ugel Nympha Montes. Oy, Ugel! Ang swerte ng anak mo, napakatangkad. Pinaghalong Montes at saka Baris. So, at kay Bella El Macalcita, maraming salamat, Bella. Ariel Canales Baris. Oh, Butoy! Kumusta ka na dyan? Alam ko nasa Japan ka. At kay Bunso, Janet Obligado. Thank you, Bunso. At kay Evelyn Globio. Kay Manang Janet. Oh, Janet, kumusta? Kay Manding Delia Caigoy at saka kay Ate Felicitas Ibardone Sidro. Kay Turing Busa. Oy, Victorino Busa, ano na, kumusta? At kay Ate Bella Ida Yape Altar. Ate Bella, ciao. At kay Ma'am Yufelira Hesite. So, ayan, umpisahan natin, mga kababayan, ang ating unang topic ngayon ay so, ito na. Ang Pangulong Marcos po ay naglabas na ng warrant of arrest. First batch daw ito. First batch. At sinabi nga ng Pangulo na itong warrant of arrest galing sa ombudsman, ito po ay hindi biro, hindi haka-haka. Ito ay tunay na kwento at pinakita na nga ni PBBM ang listahan ng mga aarestuhin tungkol dito sa flood control na mga involved na individual na mga magnanakaw ng ating kaban ng bayan. At sana nga anyway, may ano na sila, may warrant of arrest na. Makulong na itong mga ito nang hindi na makapagnakaw ng ating
imbes na makakatulong sa mga kagaya nating mahihirap at magkakaroon ng mga project, eh, binubulsa nila at ang sarili nila ang binubusog. No? So, ihaharap na sa korte itong mga ito. Walang sinasanto, sinabi ng Pangulo. So, ito yung sinabi ng Pangulo na walang sinasanto, walang kamag-anak, walang kaibigan, kung sino man ang involved at makakasuhan at talagang ang ebidensya ay nandyan, ay pasensyahan tayo. So, hindi silido ang Pangulo natin na talaga namang magdusa at mapanagot ang mga ito. So, at gusto niya na din matapos ito. Dahil sabi nga niya, siya ang nagsimula at gusto niya na din matapos ito ng hanggang maaga. At humingi pa nga siya ng pasensya sa taong bayan dahil medyo naantala. Kasi ayaw kasi ng Pangulo na basta-basta lang kumilos. Dahil ang gusto niya nga ay syempre nasa batas. Mahirap din naman kasing basta ka na lang dumampot sa mga taong yun na sinabing ganito involved, eh, kailangan po kasi mga kaibigan na talagang matibay yung ebidensya. At sinabi niya nga kung kulang ng ebidensya, eh hindi sapat, hindi lahat na kuha yung ebidensya, eh wala rin, no? Makakalaya din yung mga yan. Siyempre, lalaban yung mga yan. Di ba? Hindi mga mapipera yan. Marami na silang nakaw. So, mapipera sila. So, ngayon, ang ating sumunod, ito ay so, yun na nga, no, mga kaibigan, ang first batch daw ito. First batch, sinabi ng Pangulo na itong listahan na pinangungunahan ni Saldico ay nilabas na ni Pangulong Marcos at yun na nga ay magkakaroon na sila ihaharap na sila sa korte dahil nakasuhan na sila sa ombudsman. So yun, hintayin natin. May listahan na si PBBM pero hindi ko nakuha lahat ng listahan. Hayaan nyo po at pipilitin kong makuha agad ang mga listahan ng mga individual na makukulong. Ayan. At ito nga pong si Ramon Tulfo, mga kababayan, ay naghayag ng kanyang saloobin tungkol dito sa napaka-savage ng kanyang sinabi, no? Na okay na din daw sa kanya ang tatay, ito si Tatay Digong, okay na din daw, medyo mas okay. Pero ang mga anak daw ay talaga namang hindi niya nagugustuhan. Hindi daw niya gusto ang mga anak dahil hindi raw magaganda ang mga ugali. Ito daw si Baste, napuno daw ng tato na para namang napaka-savage nga mga friendliness. Na sinabi na rin ni Ramon Tulfo na ito daw si Baste ay puro daw tato na parang gasol na pinaupo. Na para daw gasol na pinaupo. At sabi nga daw nito ni Baste ay art. Kayo naman daw ay art ba para sa inyo yung tattoo ni Baste? O baka para kay Ramon na Tulfo, hindi niya nagugustuhan dahil para daw itong gasol na napakadami, no? At ito naman daw si Sara ay may sira ang isip. May diferensya. May diferensya daw po mga kababayan ng isip ni Sara. So ayan. Yan ang galing po yan kay Ramon Tulfo, no? So para sa mga nag-idolize at humahanga dito sa at gustong maging presidente si Sara, no? Pag-isipan nyo dahil hindi ho ba ang nag-idolize ang inyong ina-idolize ay gusto nyo ganun din kayo, hindi ba? Ganun din di ba? So, kung may sayad ang inyong ina-idolize, ay malamang hindi rin nalalayo ang inyong pag-iisip. Ha? Hindi ho ba? Pasensya na. Nakakabobo lang talaga, nakakabobo kung kayo ay mag-idolize ng may diferensya ang isip. No? So, eto na ulit si Pulong. Si Pulong Duterte naman ay umalma na mga kababayan sa kanyang umalma siya sa
umalma siya dun sa pagkakaroon ng caretaker na itong mga plano nitong mga businessmen. Pero ako, kahit ako hindi ko gusto itong plano ng mga businessmen. Kakaiba. I don't like. Ayoko nag-iisip sila ng ganyan dahil maganda ang pundasyon ng gobyerno natin. Bakit sila mag-iisip ng ganyan? Hindi. So, para sa akin, meron din doon. Meron din nasa likod dyan kung bakit nagkaroon ng ideya ang mga businessmen na ito na magkaroon ng caretaker ang Pilipinas. Bakit? Paano? Ang ganda-ganda ng pundasyon ng gobyerno ngayon. Sabihin na natin magulo, pero ang gobyerno is matino po. Buo ang gobyerno. Buo ang Armed Forces of the Philippines, ang PNP, ang Ombudsman, ang ating Supreme Court, buo po. So, wala pong dahilan para mawala si PBBM, no? Hindi po magulo ang gobyerno. Ang magulo po, ang nagpapagulo itong mga magnanakaw, itong mga taong involved sa corruption dito, sa flood control. Hindi lang sa flood control, sa lahat po. So, itong si Pulong Duterte ay umalma siya, mga kabigan, dahil syempre, sa tinagal-tagal ba naman nilang plano na gustong maging presidente si Sara, bakit itong mga businessmen ay mag-iisip na magkaroon ng caretaker na Chinese na businessman na si Ramon Ang, no? Kasi si Ramon Ang ay Chinese din, pero kung sakaling wala naman ng ibang kumpara naman kay Sara, siguro mas mainam na si Ramon Ang dahil napakabait na tao niyan. Para sa si Ramon Ang kasi nagkukusang tumulong sa gobyerno natin. Nabanggit ko kahapon yan. Kung sino, si Ramon Ang. So, di ba, si Ramon Ang ay isang shareholder ng San Miguel Corporation, no? So, syempre, alma itong si Pulong dahil nga lahat na nga ginagawa nila para maging presidente at mapababa si PBBM. Tapos, magkakaroon lang ng caretaker na businessman, di ba? So, syempre, magagalit sila at aalma nga naman talaga. At ito pa, ito mga sa mga DDS, gusto ko lang i-share sa inyo ang kung bakit hindi pag-isipan ninyo. Kasi nakaka-vovo po kung magpapatuloy kayo sa pagsuporta sa hindi naman talagang wala naman talagang malasakit sa Pilipinas at sa ating mga mamamayan, no? Sa ating mga Pilipino. Sila po, ang mga Duterte ay ang pamilya po nila at sila po ay pro-China. Hindi ho ba? Ang West Philippine Sea, mga kababayan, kung gusto nyo mga Duterte ang hawak sa Pilipinas, ang maging presidente, alam nyo bang nagtayo ang mga Chinese ng mga building doon sa West Philippine Sea para po sa hindi nakakaalam. At ilang beses nang nanakit ang mga Chinese sa ating mga kababayang mangingisda doon. At nalaman nyo rin ba na may isang kababayan natin na naputulan ng daliri dahil water cannon ng Chinese, no? Kanino ba kayo magmamalasakit? Sa kapwa natin Pilipino o sa mga Chinese? Kung hindi kayo makabayan, sa Chinese kayo papanig. So kung hindi kayo makabayan at bobo nga po talaga, Duterte pa rin kayo. Sa kabila ng lahat, no? At eto nga pong yung opisina doon na nandun yung mga scientist na nag-aaral sa ating doon sa pag-aaral ng mga sa gas at ang mga sundalo, no? Yung mga gamot at mga pagkain ng mga sundalo na inagaw ng Chinese.
No? Biruin mo yon. Dahil nga ito ay sa gentleman's agreement nito ni Digong at ng China. Na itong si Digong ay pumayag, mga kababayan, pumayag siya na ang China ay galawin ang ating West Philippine Sea doon na maghanap ng gas, ng anong mineral na dapat meron doon sa ating West Philippine Sea, dahil para po sa hindi nakakaalam, napakamayaman po ng ating West Philippine Sea. So, ang pumayag itong si Digong at kung halimbawang may makikita ang China ay 60 ang Pilipinas at 40 ang China. Parang ganon ang naging gentleman's agreement nila. Pero, hindi po dapat. Hindi po ba? Dahil ano ang sabi ni Digong? Hayaan na lang yan, tubig lang yan. Philippines province of China na lang tayo. Ang West Philippine Sea daw, hayaan na. Ito naman si Marcoleta. Nalaman ba ninyo na si Marcoleta? Ano ang sabi ni Marcoleta? Ang West Philippine Sea daw ay hindi naman daw sa Pilipinas. Senador. Ako gulat na gulat. Narinig ko sa mismong bibig niya na ang West Philippine Sea ay hindi daw naman daw sa atin. Senador. Ano, yung pinaghirapan ng ating mga bayani noon na magkaroon tayo ng kalayaan, magkaroon tayo ng sariling atin, ibibigay lang nila ang basta-basta na lang sa China. Ganun lang kadali. Oh, kayo ba gusto nyong ganon? Gusto nyo ba maging China ang Pilipinas? Kung si Sara ang gusto nyong maging presidente, ayan, babalik ang Pogo, babalik ang Isabong, babalik ang EJK. Yung mga pulis may mga premyo pag nakapatay sila. Tapos, absuelto pa sila. Kasi sagot sila ng Duterte. Hindi ho ba? So wala sa kanila yung pumatay ng tao. Sa Isabong, hindi ho ba? Diyos ko, yung tiyan ko humihilab nung kinukwento kung paano pinapatay ang tao ng yung mga sabungero, yung missing sabungero ng basta-basta na lang ginawang hayop. Gusto nyo bumalik yung mga ganyan. Yung drugs. Ayan. Huwag kayong magpapapaniwala na tumahimik at nawala ng droga nung panahon ni Duterte. Tumahimik bakit? Kasi pinapatay. No? At ang pumapatay ay mismong pulis dahil may premyo pa. At absuelto pa sila. Gusto niyo bang ganon? Maabsuelto lahat ng mga nagnakaw ng ating kaban ng bayan. Lahat ng mga yan ay ang mga gugulong mga senador na yan, yung mga sina Escudero, sina Villanueva. Absuelto lahat yan. Pag si Sara ang naging presidente. Pag-aralan nyo na din maging Chinese. Pag-aralan nyo na rin kumain ng ipis. Kung gusto nyo si Duterte ang maging presidente ng Pilipinas. No, pag-aralan nyo kumain ng ipis. Pag-aralan nyo yung kanilang batas. Dahil hindi malabong mangyari yun. Pag yan ang naging presidente. At sigurado akong maghihigante. Lahat ng paghihigante gagawin yan. Naiintindihan nyo ba? Kayo, ewan ko sa inyo kung magpapatuloy pa kayo sa hindi ko sinasabing stop ninyo ang pagsuporta, pero buksan ninyo ang inyong isip. No? Buksan ninyo. Dahil kung hindi ninyo bubuksan ang inyong isip, nakakabobo lang yan. So, ayan mga kapatid, yan lang ating topic ngayon. Maraming salamat sa inyo at hanggang bukas uli. Thank you.